So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Espachar and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is our sixth topic of this series, and this is all about surrender, control to God. So our scripture is all about Exodus chapter 14 verse 14. So NI version. The Lord will fight for you. You need only to be still. So tungkol saan nga ba tong verse na ito? So itong verse na ito ay ito ay ipinakita noong panahon na ang mga Israelita ay nahaharap sa isang tila imposibleng sitwasyon habang hinahabol sila ng mga sundalo ng Ehipto Ehipto sa may dagat na pula. So sa gitna ng takot at kawalan ng pag-asa is pinaalalahanan sila ni Moises na ang Diyos ang lalaban para sa kanila. So sa kabila ng kanilang takot at pagkadesperado, tinawag sila ng Diyos na magtiwala sa kanyang kapangyarihan at maging kalmado lamang. At ipinapakita na ang tunay na tagumpay ay nangyayari kapag tayo ay nagpapasakop sa Kanya. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is people desire control. So, alam naman natin na likas sa mga tao ang kagustuhang kontrolin ang kanilang sitwasyon. Madalas kapag nararamdaman natin yung kawalan ng katiyakan o takot, tinatangka nating solusyonan ito o solusyonan yung mga problema sa sarili nating kakayahan. So tulad nung sa Israelita, tayo ay madalas nakatuon sa nakikitang problema kaysa sa kapangyarihan ng Diyos na hindi natin nakikita. So sa pagnanais na kontrolin ang mga pangyayari, is nalilimutan natin na may mas mataas na plano ang Diyos para sa ating buhay. So second is human desires fall short of God's plan. So sa ating kasing kagustuhan is sa ating kagustuhang makamit yung mga sariling plano, kadalasang napupunta tayo sa mga sitwasyon na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos o wala sa plano ng Diyos. So, yung ating mga nais at plano is limited lang at mas madalas na nakabase lamang sa kung ano ang nakikita natin. Pero yung mga plano ng Diyos ay lubos na mas mataas or mas malalim at mas makapangyarihan kaysa sa ating mga makakayang unawain. So, ang mga pangyayari na tila wala sa ating control ay paraan ng Diyos upang ipakita na ang kanyang plano ang tunay na pinakamabuti. So, last teaching is be still, surrender, and obey. So, sa gitna po kasi ng kagulungan at takot, ang paalala ng Diyos ay magtiwala sa Kanya at maging kalmado lamang. So, ang pagsuko sa Kanya ay hindi tanda ng kahinaan, kundi pagpapahayag ng pananampalataya. So, ang Diyos kasi ay nag-utos sa mga Israelita na maging kalmado dahil ito ay hindi lamang pisikal na pagpapahinga kundi isang aktibong pagpapakita ng pagtitiwala sa kanyang pangako. So sa pagiging kalmado at pagsunod kasi is pinapakita natin na ang tunay na tayong nagtitiwala sa Diyos at sa kanyang kakayahan na magdala ng tagumpay. So next, dadako na tayo sa ating application. So yung first application is surrender control to God. So, yung pag-surrender kasi natin sa ating Diyos ay nangangahulugan lamang na pagbitaw natin sa ating mga worries, takot, at mga expectation natin. So, ito ay pagtanggap na ang Diyos ang mas nakakaalam at may hawak ng ating kinabukasan. So, sa pang-araw-araw or sa araw-araw natin, pwede tayong magsimula sa simpleng panalangin o pagdadeklara ng ating pagtitiwala sa Diyos kasi alam naman natin na bawat desisyon at aksyon is na ipakita natin ang ating buong pagsuko at ibigay ang resulta sa Kanya. Second is witness God's mighty work. So, kapag isinuko natin yung control sa Diyos, is binibigyan tayo ng pagkakataon na makita ang Kanyang dakilang mga gawa. So, sa pamamagitan ng pananampalataya at pananatili sa Kanya, masasaksihan natin na ang Kanyang kapangyarihan sa ating buhay tulad ng pagpapakita niya ng himala sa dagat na pula. Ang ating mga pagsuko ay paraan upang mapansin natin ang kanyang presensya sa ating mga ordinaryo at extraordinary na sitwasyon. So, last application is experience God's promise. So, sa bawat pangako ng Diyos ay hindi nabibigo yun. So, kapag kasi natututunan nating magpasakop sa Kanya, mas magiging bukas ang ating puso na tanggapin ang Kanyang biyaya at pag-asa sa bawat pagsubok na ating kakaharapin or kinakaharap. So, yung pagtitiwala natin sa Kanya ay nagbibigay daan upang maranasan natin yung Kanyang pangako ng kapayapaan or peace, gabay at
kaligtasan. So, yung bawat araw na puno ng tiwala sa Diyos ay isang araw na lumalapit tayo sa kanyang mga kaganapan. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. Our discussion talks about what does it mean to surrender control to God and how can we practice this daily. So, para sa akin, yung pagsuko ng control sa Diyos ay nangangahulugang pagtitiwala sa Kanya higit sa ating sariling kakayahan. So, alam naman natin na sa araw-araw, ito ay pagsisimula sa panalangin na pagsuko ng ating mga alalahanin sa Kanya. So, maaari natin itong gawin sa pamamagitan ng pagkilala sa hindi natin kayang solusyonan ang lahat at kailangan natin ng Kanyang patnubay o gabay. So, sa pagsuko kasi, natututo tayong magtiwala sa Kanyang mga mas mataas na karunungan at plano. So, nangangahulugan din ito ng pag-aaral na huminto at magnilay sa halip na agad na kumilaw sa takot o kaba. So, sa pagharap natin sa iba't ibang hamon sa araw-araw is matututo tayong magtiwala sa Diyos at hindi lamang sa ating sariling kakayahan. So, yung sa pang-araw-araw na pagsuko sa Diyos is isa siyang proseso ng patuloy na pananampalataya. So, sa pagsuko sa Kanya, natututo tayong hindi lamang mag-intay, kundi masanay na mas malalim na pagtitiwala. So, yung bawat pagsubok kasi is opportunity siya na lumapit sa Kanya at matutunan na siya ang tunay na may hawak ng ating buhay. So, ngayon magpipray na po tayo. Panginoon, tinatanggap ko na Ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay sa aking buhay. Turuan mo ako magtiwala at magpasakop sa iyong kalooban at plano. Sa mga pagkakataong hindi ko nauunawaan ng mga nangyayari, bigyan mo ako ng kapayapaan at pagtitiwala na Ikaw ang Diyos na laging gumagawa ng mabuti para sa akin. Salamat sa iyong katapatan sa mga pangako mong hindi mababago. In Jesus' name, Amen.